Dalawa ang iniinda ngayon ng pamilya ng broadcaster na si Ted Filon at ng pamilya ng kanyang asawa ang pagkamatay ni Trina at ang investigasyon ng pulisya. Makakasama natin ng live ang anak ni na Ted Filon at Trina na si Kay Etong. Kay, nakikiramay kami unang-una. Maraming salamat po, ma'am. Kay, medyo masaklap ang nangyari sa inyo. Kayo ay namatayan. At maliban sa pagkakamatay ng iyong ina ngayong gabi, ay iniimbestigahan pa ngayon ang iyong papa at ang mga kapatid ng iyong nanay. Paano ninyo ito dinadala? Sobrang hirap po. Napakahirap. When my mom died at 8:50 this evening, wala po yung mga kapatid niya sa tabi niya na dapat naandun. I think part nung kaya nag-suffer na si mama, bigla nang nag-drop yung BP rate niya. I think she felt the stress kasi bigla, simultaneous, kinukuha na isa-isa yung mga kamag-anak namin and hindi matinong pagkuha They were brutally being taken away. As you can see in the videos naman These are not criminals. My relatives are not criminals. Pero kung paano sila tratuhin, paano sila kinuha, para silang mga kriminal, walang mga ginagawa ang mga taong yan. Gusto lang nilang alagaan yung nanay ko at maging gabayan yung tatay ko, Diyos ko, sa kapatid ko. So, Kay, bago namatay ang mami mo, ay dinampot nga ang iyong mga kamag-anak ng mga pulis, mga tsuri nito at mga tiyahin mo sa ospital. May pagdadampot ba na ginawa o pagpipilit ng lumabas ng kwarto mismo o hinintay naman nilang makalabas ng kwarto? Actually, I wasn't there po nung nangyari yun. Napanood ko lang po sa videos yung ginawa po nilang I think sa labas po ata ng lumabas lang po ata ng kwarto noon si Auntie Pam. Tapos, lumabas na siya sandali, tapos ito na po yung nangyari. Pinipilit na po siyang sumama sa kanila. Nalalaman mo ba, Kay, kung mayroong binasa na charges o... Wala po talaga silang warrant of arrest nung ginawa po nila to. Wala rin kaso? Wala rin pong kaso. Sinasabi po nila obstruction of justice, pero anong obstruction of justice ang sinasabi nila? So, ito ay isang imbitasyon, hindi ba? Sila iniimbita na magbigay ng kanilang pahayag. At malinaw ba noong mga panahon na iyon na imbitasyon lamang ito at hindi sa pilitan? Yung kahapon po, sinabi nila imbitasyon lang. Parang kay Papa din kahapon na imbitasyon lang. Pero ngayon, mukhang hindi na po imbitasyon. Mukhang na po talagang sa pilitan na pagkuha na po sa kanila ng walang warrant. Okay, so ang pakiramdam mo ngayon, baka nadali ang iyong ina? Sabi mo kanina, nadali ang iyong ina at baka na-stress? Na-stress po talaga. Nung namatay po yung nanay ko, wala po siyang kasama. Nung she tried to kill herself, wala po siyang kasama. Tapos ngayon, nang pumanaw siya, wala naman yung mga kapatid niya sa tabi niya. Parang, gusto ko lang pong itanong sa kanila kung masaya na po ba kayo sa nangyayari sa amin ngayon. Nakukontento na po ba kayo sa sakit at hirap na pinaparamdam niyo sa amin ngayon? Kulang pa po ba? Ano pa po bang gusto niyong gawin? May gusto pa po ba kayong gawin sa akin, sa kapatid ko, na ngayon lang nalaman na namatay na yung nanay niya, na ito yung sinapit? Ano pa pong gusto niyong gawin sa amin? Mayroon ba kayong, ano ang sinasabi sa iyo ng iyong ama, Kay, tungkol sa mga pangyayaring ito na ginagawa ng pulisya? Si Papa po, he's just trying to be strong for all of us. Sa sobrang hirap po na pinagdadaanan namin ngayon, now he's both being a father and a mother to me and my sister Karishma. Ginagawa po niya ng yung his best para po makuha na yung mga relatives namin, pati yung mga kasama namin sa bahay, makuha na para makasama na nila si Mama. So mayroon namang mga abogado na sumama na ngayon sa inyong mga kamag-anak? Marami pong mga abogadong tumutulong sa amin, pero pakiramdam ko po kahit sila helpless din wala rin po sila magawa. As you see sa video, nagpiplead din sila na wag ganung paraan kunin yung mga kamag-anak namin, and yet ganun pa rin yung nangyari. Kay, narinig mo ang pahayag, ang testimonya ng iyong tiyahin na si Pam, ang kapatid ng iyong ina. Apo. Ano ang iyong paniniwala ngayon sa lahat ng mga narinig mong testimonya, dahil ikaw ay nasa Cebu nang mangyari itong insidenteng ito sa iyong mama? Apo. Sa lahat ng narinig mo ngayong mga pagsasalaysay, ano ang iyong paniniwala na nangyari? Wala pa rin pong pinagbabago. Katulad po ni sinabi ko sa inyo kanina umaga,
Ganun pa rin po ang pinapaniwalaan ko. Yung statement ng tatay ko, statement ni Auntie Pam, statement po ng mga kasama namin sa bahay, yung present nung nangyari yung incident na yun pa rin po ang pinapaniwalaan ko. My mom, kasi naririnig ko si Kuya Mom, tried to commit suicide by shooting herself in the head. Yun po ang pinapaniwalaan ko. Naniniwala po ako doon. Gaano man kasakit. Sana naiintindihan niyo po kung gaano kasakit aminin sa publiko na yung nanay ko, pinuha niya yung sarili niyang buhay. Sana, reason na po yun enough para tantanan niyo na kami. Tigilan niyo na po yung mga charges, yung mga kalokohan na sinasabi ninyo. Hindi po madali aminin on national TV that my mom committed suicide. Nakikiramay kami, Kay, at nasa inyong pamilya ang aming dalangin at sinisikap naman ng lahat na ang batas ay masundan sa kalakaran ng buong prosesong ito ng mga investigasyon. So maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa amin. Opo, gusto ko lang po sanang i-extend din. Gusto ko rin po magpasalamat sa lahat po ng mga kaibigan po namin, mga relatives po namin, mga tumutulong po sa amin ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Yun lang po, thank you. Maraming salamat.